paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok. Mahina talaga no? Hanapin natin yung truth stream. Meron yan yung truth stream. Hanapin natin. Meron ako nakita kanina, truth stream ang nakalagay Baka yon malakas. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ulitin natin. Okay, walang boss. Lisa Marcos, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan
ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved in court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhag-hag na ninyo tanan ang disubmit namo sa COA? Ito yung hindi ko magets eh. 2017 Tama pa, ba yun? ay, I have a 2022 pa pala yan. 2022 pa, yung audit na hinahanap ng o hinihingi ng Kongreso sa COA. 2022 na, 2022 pa yon issue. Ngayon, 2025 na. Magte-2025 na. 2024 na ngayon, magto-2025 na. Hindi mo pa rin tapos imbestigahan. Kailan mo iimbestigahan yan pag hindi ka na vice-presidente? Bakit di ikaw VP ang magpaliwanag sa Congress? Yun nga eh. Kuya Cesar, concerned daw sa staff niya pero imbes na siya ang sumagot sa Congress, ginagawa niyang human shield yung mga staff niya. Eh ito nga, sabi nga ni Kuya Bibire kanina, mahal daw ni Sara ang kanyang mga anak. Pero, inuuna niya ang pagbabantay dito kay Zulaika. Diba? Sinabihang magdrama para madala sa hospital. Danilo Tating. Nathan, bobo kong vlogger. Pinapanood mo pa ako. Sino bobo sa ating dalawa? Di mas bobo ka. Bobo pala nanay mo eh. Bobo pala tatay mo eh. Kasi yung anak nila nanonood sa bobong vlogger. Bobo ko. Pinapanood mo ko. Sino mas bobo sa atin? Di bobo ka. Bobo nanay tatay mo. Pinanganak ka pa eh. Mahirap kasi bilangin sa daming pera. Pag kulang, resibo hindi magtutugma. Tama po. Sabi ni Alcatraz, Bohemian, wag ganyan bro. Bakit? Channel ko to. Pakialam ko sa inyo. Bawal bobo dito.
Bawal bobo dito. Oh my goodness, is this the Philippines Vice President? Never in the history of the country had a VP like this one. Galit na galit siya kay Mercado kasi binunyag ni Mercado na etong si Sara ay namimigay ng pera. Namimigay ng padulas. 20,000, 30,000, pati si Puwa nga, di ba? Puwa, nakatanggap. Di siya magpaliwanag, inuutusan ng mga tauhan, impeach na yan, Teresita Andres. O isama na yan sa correctional o kaya sa mental hospital, Marjorie Dildili. O yun nga eh. Wala eh. Nabuking kasi. Video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Talaga palang makupad ka, Sara. Kaya pala yung mga mga gamit. Yung mga gamit ng mga guro na nakaimbak sa isang warehouse sa Cavite ba? Cavite o Laguna ng DepEd, hindi mo inasikasong ipamigay. Hindi mo inasikaso. Ganyan ka kabagal. Biri mo panahon pa ng tatay mo yon para sa mga guro. Naging DepEd secretary ka, hindi mo pinamigay nung ikaw ang DepEd secretary. Si Anggara pa nagpamigay. Ay, nako talaga. Ipatawas na yan, di ba? Ay, Nanay Olga, hello po. Ito ba ang lingkod na binoto natin? Hindi kailangan na magbastusan. Maging role model ka dapat. Kung walang tinatago, bakit kailangan na bantayan mo ang chief of staff mo? Yun nga po eh. Baka nga naisip ko na baka si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin, ang pumirma ay etong si Zulaika. Baka mamaya, ganyan ang sulat ni Zulaika. Puro gulo dala niya sa Pilipinas. Tama, Marjorie Dili-Dili. Gray-green. Kuya Cesar, hindi daw kaya sa tawas. LB, nakakaya worldwide leader if they watch this a VP of the nation the way she acts. Buti na lang tuloy lang trabaho si PBBM. Tama. Not fit for VP ang ugali. Actually, marami pong nagko-comment kanina niyan na not fit for VP talaga etong si Sara. Ang ina ninyo. Ang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Hindi daw maganda. Hindi daw maganda ang political instability sa bansa. Bakit yung tatay mo nang gugulo? Mga kapatid mo nang gugulo? Si Harry Roque nang gugulo, nag-aakbang ng mautog, pati ang mga kibulok, kulto ni Kibulok. Sana sinabihan mo sila noon pa. Ogag. Ogag ka pala eh. Diba dapat nun mo pa sinabi yan sa kanila? Ito yung pinakamatindi niyang sinabi. Ito yung pinakamatindi niyang sinabi sa ating Pangulo. Nako, nasan yun?
Meron 'tong ano, meron 'tong, sinabi sa ating pangulo, eh. Biruin mo sabi niya ano, hindi. Hanapin natin yung ano, yung, sinabi ni Sarah kanina tungkol dun sa ano, assassin. Hmm. Eto. Eto po yung sinabi niya, may assassin daw siya. Hmm. Eto yun, ipapagurgur na si PBBM, si First Lady at saka si House Speaker. Yan ang ating Vice Presidente, ganyan ganyan sila, Kasi may ganyan ang likaw ng bituka nila, sanay na sanay silang magpagurgur. kasi may kinausap na ako na tao. Hmm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke, Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, Ayan. Yan ang pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay gigising, magtatrabaho, maglilingkod sa bayan. Diba? Alam mo yung pinagsalitaan mo ng hindi maganda, Sara Duterte, kailangan ng mga Pilipino. Hindi ka kailangan ng mga Pilipino, sa totoo lang. Kahit wala ka, kaya ni PBBM, sa totoo lang. Hindi ka kailangan, hindi ka kakulangan sa gobyerno. Nay Caroline Kawakami, hello po. Diba? Hindi ka kailangan eh. Yung inaaway mo, pagod maghapon sa kakatrabaho, kaya hindi ka iintindihin. Yung nung pinagmumura mo, masarap ang tulog nila. Mahimbing silang natutulog. Tapos ngayong umaga babangon sila, hindi ka pa rin nila papansinin. Hindi ka nila iintindihin. Alam mo kung sino uunahin nila? Ang mga Pilipino, ang taong bayan. Hindi ikaw ang uunahin ng Pangulo. Hindi ikaw ang uunahin ni First Lady at ni House Speaker. Hindi ikaw. Pagtatawanan ka lang yan. Bossing PJ, shoutout sa'yo ha. Diba? Yan, si paring PJ naku, suportahan niyo po ang channel niya. Ang gaganda ng mga upload niyan. Kumpare ko yan, si paring PJ. Tatawanan lang ni PBBM yan. Oo, kasi siraulo na dating yan pang mental na talaga Maluwag pa. Alam mo yung pag nakita mo si Sara, mukhang maluwag na yung tornilyo. Ganun na yung datingan ni Sara. Hindi po siya mukhang matino na. Unfit na nga talaga. Grabe, nakakatakot kaya kailangan niya pera pangbayad. Wala siya sa kalingkingan ni PBBM. Tama. Ka-warrior, sobra na sa kakapalan ng mukha si Inday. Sara, wala na talaga siyang hiya. Pati mga alipores niya, wala na rin siyang pakialam. Basta sarili lang niya ang isipin niya. Len Rakisa, ang pinakawalang kwentang BP. Tama po. Dansoy TV, shoutout po. Gabriel Garcia, wala sa sarili ang BP. Yan ba ang gusto niyong BP? Sayang, boto ko sa kanya. Yun nga po Mukhang siya nga ang bangag talaga. Baka nakainom. Hayaan na lang yung lukaret na BP hanggang tuluyan ang bumigay si Sisa. Nay Caroline, si PBBM ay hindi mamamatay tao. Tama po. Gray Green from Italy, hello po. Michelle Gamis, mga Duterte mamamatay, mga magugurgur. Bantayan, Sara, sige, putak pa, dadating yan sa kaso. Ang masama kapag nakasuhan na naman, biktima na naman. Sabihin, ginigipit na naman. Sara, ayan, hello po.
Okay, Nanay Maria Leonora, good day, makangaga mo, pinapainit ulo ko pero okay lang. Ang Lucaretsia ang nangaasar sa Kongreso pero siya ang naasar. Yun nga po. Ate Shirley Samonte, o ganyan, kailan kaya tayo magkakaroon ng uupo sa gobyerno na maayos, matino, ano, na katulad ni PBBM? Ricardo Leonardo, o boss, ingat ka palagi kasi baka magurgur ka rin tulad ni Percy Lapid. Sana wag naman. Ay, hindi po naman po ako takot mamatay eh. Doon naman tayo papunta lahat. Una-una lang. Wala na, Sara Bagtit na talaga. Gray Green, hayaan mo, pagbalik mo may jacket ka na. Ay, nako talaga. Alam niyo ba, sa tingin niyo ba, yung ginagawa ko pagbablog na to, may takot pa ako mamatay? Kung ako'y mamamatay, ganun lang yun. Una-una lang po tayo. Ah, una-una lang yan. Kung oras mo. Ganun po ang buhay ng tao. Yung iba nga dyan kung ano-ano na ginawang pagbaril, pagsaksak, buhay pa rin. Bakit? Kasi hindi pa niya oras. Pag oras mo na. Ganun ang buhay ng tao. Asarin ko pa si Inday. Nye, kaibigan ko si Castro. Di ba? Drama pa Morlustay, Exposed Channel. Ayan na. Wala na. Nasira na talaga. Lumuwag na talaga tornilyo nito. Kita nyo, ayan Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, di ba? Nakakahiya talaga na maging Pilipino kasi meron po tayong vice presidente na maluwag ang tornilyo. O ang sagutin dapat na sabihin niya, saan napunta ang 600 million? Yun nga eh. Tama, Ate Shirley, 'di ba? Si Kuya Tommy Abile namatay sa sakit, hindi sa pagbablog. 'Di ba? Ayan, uulitin ko, nakakahiya kami na Pilipino dahil may vice kami na siraulo. Nanay Maria Leonora, makwag niyo tigilan yung lahing yan, durugin yung mga vlogger, delikado, makabalik sa kapangyarihan mga yan, hindi nakakayanin ng Pilipinas. Kaya nga po siya nagkakaganyan. Patong-patong ang problema. Tatay niya makukulong sa ICC. Ang kanyang mga kaalyadong senador, si Bongo, si Philip Salvador at si Bato de la Rosa, mahina. Pati si Willie baka hindi manalo. Mahina ang kandidatura. Tapos nabubuking pa yung etong sila nabubuking itong sila Mary Grace Piatos. Nalalaman na ng taong bayan na ang ating vice presidente nag-iimbento lang ng pangalan para makapaglabas ng pera. Diba? Kaya yun, nanggigigil siya. Galit na galit. Hello po, watching from Italy. Ayan Arnel and Tucci Tebes. Yan lang pwede na siyang makulong sa pagsasabi na ipapagurgur. Tama po. Ha. Yun lang masasabi ko, sabi ni Debo. Immature gurgur tambalustay. Bratinela Shenimot. Yun nga. Bakit ang nasa isipan niya ay gurgur agad at pagbabanta niya kay PBBM dapat kasuhan na yan. Yun nga po. Nag-hallucination na naman si Puset. Gumawa na naman ng kwento na delikado buhay niya, takot sa sariling multo. Tama po. Emily Masa, parang tatay niya si BP, nag-hallucination. May liyahi yata silang baliw. Esther Ongkinko,
Mabuti na lang si PBB may mabuting presidente at may malasakit sa taong bayan. Yun nga po, totoo po yan. Ay, naku talaga. Kawawa Pilipino dito kay Sara Duterte. Biri mo, lulustayin ng pera tapos kapag nasita, galit. Di ba? So, paano po? Ako po magpapaalam na sa inyo. Brad Pitt, shout out. Bigyan ng fentanyl yan. Shout out po sa inyong lahat. Ako po magpapaalam na ha. Tulog muna tayo. Baka mabangag din ako dito. Katulad ni Sara Duterte. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo ha. Ingat po kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga katulad ni Sara na siraulo. Baliw na. Kuya Randy Gorospe, shout out. Ayan, Celia Liseralde, hindi ba yan kakasuhan sa pagsabing, baka po kasuhan. Wala namang ipapagurgur si BBM. Bakit siya ipapagurgur? Sila ang mahilig magpagurgur. Nakakayang inaasal ni Puset. Maitim talaga ang budhe. Nakakatakot maging presidente. Yun nga, anhang. Anhang na, Francisco de la Roma. Malala na yang si Inday. Yun nga po, Kuya Arnel. Gray Green, thank you, J8. Uy, wala anak ng teteng J8. Ngayon ka lang nag-comment. Kanina ka pa dyan, ano? Thank you, Ate Ganda ng Japan. Ate Shirley Samonte, thank you. Si Ate LB ba to? Kuya LB. Kuya LB, Boss Mac, salamat Salamat po, government warning, do not use rugby, di ba, Inday out. Ayan, si Ate Zara Rourke, hello po. Ayan, Kuya Cesar. Okay, sige, salamat sa live. Good night. Telma Patroshka. Nay Caroline, share, finish. Thank you po. Ay, salamat naman sa mga magla-like ng ating live. Ilan ba like natin? 543. Thank you po. Share, finish. Cesar de la Cruz, ingat din, Sir Mac, at magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo nakakabwisit lang tong headlines, mga breaking news ngayong umaga, pero 'di ba? Kagandahan nito, nakita natin ang tunay na ugali ni Sara. Walang iya pala talaga 'to. Oo nga, boss, tulog na muna, galit na si Shenimot eh. Shenimot. Shenimot ang pera ng DepEd at OBP. Maluampok impit Sara. Yan po. Thank you po sa inyong lahat, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Thank you po Salamat po sa pagsama niyo sa live ko. Sa mga hindi pa po naka-like, mag-like na po kayo. Maraming salamat po. Babush. Bye-bye po. Salamat. Ingat po kayong lahat.